Yes, yun ang unang-unang adaptation. Mas na madali ba yung series. gano'n? Yung parang may sinusunod ng story? Mahirap. Mas iba May pala pressure. siya. Kasi ang napansin ko kapag adaptation pala is paano mo always babaliin. May mga ikikip ka kasi hindi mo pwedeng tanggalin to dahil ito yung mga tumatak na eksena. Pero always ang titignan mo din ay paano ko to babaguhin. Especially na mayroon ng Indian version, may Japanese version, may Thai version, may US version. So, paano mo iibahin? Tapos kapag tinignan mo, nung pinapanood ko yung apat, oh my God, pare-pareho. As in, nagbabago lang. So ng pinanood mo kaunti. talaga yung lahat ng adaptation? Oo, kailangan. Kasi baka mamaya yung gagawin ko, ginawa na pala ng Thai version or ng US version. Or eto pala, ginawa na pala ng Indian version. Doon ka nagkakaroon ng kailangan mong baguhin. Kaya mas sinenter namin sa family. Mas inikot namin sa personal challenges nila as yung bawat character. Nakaikot doon. Paano pala napunta sa'yo yun? Ang Nauna bad mo. Jesus. Minessage lang ako niyan ng producer ng Viva, ni Nins De Castro, na parang, direct open ka ba for gumawa sa amin si For Viva 1? Sabi ko, depende sa material, ate, ano bang material? So sabi nila, may material kasi ito, bad news, baka pwede ka ganyan. So binaba nila sa akin. Sabi ko, sige, patingin mo ng synopsis. Nung nabasa ko yun, of course, alam ko na kung ano yung bad news, pero hindi ko naman kasi alam saan dadali ng Viva, ano yung atake. Diba? So parang yun. Nag-isip muna ako kasi ang hirap ng ganun nila na tumatak na yung original, tapos sabayan mo, gagawa mo ng bago. Parang ang hirap ng ganong challenge na parang saan ba ito dadalhin? Kahit ako, kung hindi ko yung mabibigyan ng justice na gano'n, hindi ko rin tatanggapin yun. Kasi sayang yung material, mababash pa ako. Yun, di ba? Parang you have to do something now. May ipepresent ka bago. Yun. And grateful naman ako kasi with Viva na sobrang supportive and the creatives na sobrang almost everyday ang meeting namin talaga. Pine-prepare namin ng bad news. Kasi I think umabot kami ng 5 drafts bawat episode to the point na nag-shoot na ako minsan kailangan baguhin to. Kasi ganito na yung inatake ng artista. Malaki rin yung tulong na yung kahit etong mga artista na inassign sa akin ng Viva na cast ng Bad Genius is that meron ng silang mga pinanggalingan at alam nila. Ang challenge sa akin nga nung una ay si Atasha. Kasi first niya. Yeah. To the point na nag-meeting pa kami with Ate Charlene. Yun. Ganun Oo, level. ganun level. Yun. Kasi I need to present ko. And then at the same time, makampati sila na paano babaguhin to. Kasi Atasha, pagkakalala ko lang sa kanya is, I think 2 beses ko lang siya napanood sa Itbulaga, pero sobrang bubbly. Oo. So, ang character ni Lynn, sobrang seryoso eh. Pero nung nag-screen test na kami, naglo-look test na kami, doon ko na parang, kaya pala. I mean, and to be honest, na-surprise ako sa kanya. Iba yung word pa rin. Yan. That's it. Pero direct, yung isa sa mga paborito naming scene sa Bad News, yung eraser scene. Paano nyo ginawa yun? Kasi parang madugo yung editing. 3 days namin shoot. 2 Yung days. mixing scene na yun. Oo. Yung sapatos at yung Tama. ito, yun. 2 days namin shoot. Naalala ko noon, nung after the day 1 na shoot namin, kinausap pa ako ng POP ko ni Maiko na parang, sorry Derek, hindi talaga pa sa akin okay. Can we do another? Sabi ko, gagawin pa rin naman natin, open pa naman yung scene na yun. So balikan natin. May time nga sa akin okay na eh, pero sa kanya hindi pa. So parang binibigay ko yun sa staff. Kapag sinabi na sa akin ng staff or na artista na, Derek, sorry, isa pa ako. Yun. Sige, yun. And mahirap siya kasi yung timing and then at the same time, yung design ng kung paano yung buong sequence ng buong scene. Yun. And for me, as a director, isa yun sa mga challenging. Challenging siya kasi una, sobrang tatak ng eksena. Pangalawa, dahil alam mong tatatak yung eksena na yun, paano mo ipepresent ng bago, na makikip mo pa rin yung design ng original. Kasi dapat ikip mo eh, dahil yun yung mga tumatak na eksena eh. Yun. Pangatlo ay
given the time na meron kami, di ba, na kailangan namin, wait lang, 2 days natin or 3 days natin. Ang dami namin ganun sa Bad Genius na, for example, yung episode 2 and episode 3, some of those scenes, kinukunan pa namin kinukunan na namin ang episode 8. Bumabalik. Bumabalik sa episode. Oo, kasi kapag nakita ko na sa preview or sa rushes na, sorry, reshoot to. Oo, nagaganon ako eh. Nagre-reshoot ako ng eksena. Matagal akong mag-shoot. Matagal akong mag-approve ng take. I mean, minsan, may mga eksena na, of course, mabilis. Pero, matagal akong mag-set up. Yun. Speaking of that, how yielding are you sa requirement ng studio, yung production house? Na siguro ang question is, mako-compromise niya yung artistic, kasi kailangan na ipalabas, kailangan na May mga ganyan naman na instances. Pero sa akin kasi before pa lang, tinatanong ko na, may playdate na ba? Kapag nasama nalaman ko na may playdate na, sige, wait lang, titignan ko muna yung material, kung kaya ba. Yun. Pero as much as possible, I don't compromise sa mga scenes na ginagawa ko. Kahit simpleng eksena na usap lang yan, kung hindi talaga nag-work or may problema, nagre-reshoot talaga. I mean, kahit close-up lang yan or insert, for P77, meron kami doon isang eksena na early to insert lang nung laruan. Hindi talaga nag-work yung scene. I mean, mali yung sige, ulitin natin, mali yung angulo. Isa pa tayo. I-retake natin. Wala na schedule. Yun. So, reshoot namin. Yun, ganun. Kailangan I mean, binabayaran ng public yung tickets So, you have to present talaga na. Kahit yung mga maliliit na eksena na ganun, na alam mo lang na alaga. Yun. Ba't nung Malyari? Kasi nung Malyari may deadline na for submission. Yeah. And Naku, kailangan ang yung dugo issue. nun. Ang dugo ng Malyari, anak ng Tep. Sorry. Sorry. Kasi yun lang ang pelikula na nagsha-shotlist ako from 8 a.m. hanggang 7 p.m. every day. Bago kasi kailangan kong matapos yung shotlisting ng buong pelikula bago namin simulan ng shoot. Para makita na namin lahat ng requirements. Kasi hindi ko alam di ba? Sa shotlisting, baliktad kasi ang process ko I mean, ang process ko sa shotlisting ko ibababa lahat ng requirements ng lahat ng department. Kailangan ko ng ganitong props, kailangan ko ng ganitong design, kailangan ko ng ganyan. Lahat yan hihilingin ko na during the shortlist. Hindi ko yun nabababa during the pre-prod na binabasa namin script and then scene by scene, iniisa-isa kung anong kakailanganin. No, hindi ko yun nakikita doon. Makikita ko yun sa shortlisting. Ay, kailangan ko pala ng relo. Ay, kailangan pala ng ganito. Kasi kung anong tatamaan. So, noong time ng Malyari, naalala ko, kami nila Pau Pau Arandain ako, si Mariel, yung PD, si Omar, si Aprician, nag-shortlist kami yan. Nag-start kami ng mga 8 o'clock or 9, natatapos kami ng 7 p.m. Ng gabi. Ganun kahaba. Ang break lang namin is lunch break or dinner break. Just for Minsan, shortlisting? just for shortlisting. Kaya pagod na pagod ako nun kasi ikukwento mo sa shortlisting na okay, eto blocking to, eto camera kasi ganito, ganyan. Dapat tahito sa next sequence dapat yung shot na to, ganito, ganyan. Lahat yan, nakatahi lahat yan. Pero madami pa ding chances na kung nagsushoot na mismo, maiiba din talaga siya. Wala na. So you stick to it na. Mag-i-stick to it ka na. Yun. Pero may mga instances na nagdadagdag ka na eksena kasi wala sa original and makikita mo, kakailanganin na yung tinitik mo. Direct, without naming artist, may example ka na ba na kailangan mong ibahin yung eksena kasi hindi kaya na artista? Ay, marami. Meron akong artista na parang nag-start kami mag-shoot alas 4 ng hapon. Basta palubog na yung araw. Lumubog na yung araw, hindi pa na, sabi ko, ano ba ito? Hindi pa natin na-close yung scene. Nakatingin na ako sa producer ko. Yung sabi ko gano'n, wala, ililipat ko na to. Yun. Or nagtanggal na ako ng lines. Or kaya sabi ko, tanggal niya na lahat ng eksena niya. Nakakapagtrabaho ka pa ba doon ulit? Hindi, joke. Oo naman. Nakatrabaho Ang ba dami. ulit siya? Oo naman. Oo naman. Oo naman. I mean, hindi ko naman nililimit yun. Pero syempre, I mean, alam mo na kung anong capacity. Di ba? Alam mo na kung... importante kasi kapag nagsusulat ka ng script, di ba isusulat ng script, isusulat ng writer yan. And then after nun, bago mo, pag binasa mo na,
sino ang artista nito? Kasi titignan mo kung yung tono ba ng script is yung tono ng artista. Mamaya yung boses nito sobrang mahining, ganyan-ganyan. Artista mo si Angelica Panganiban. Di ba? Paano? Di ba? Or kaya si Eugene Domingo. Di ba? Or kaya sobrang ingay ng artista, tapos biglang ang artista mo pala si Jody Santa Maria na sobrang tahimik. Di ba? So, kailangan may ibagay yung mga ganong aspeto. So, yun, dun mo aaralin. Pero may mga material din naman na lumapag na sa akin na parang, uy, hindi kaya. Uy, kulang. Yung tipong gano'n. So, adjust ka dun sa mismo sa set. O, sige, ganito gawin natin. Ayun. Meron pang time na parang, my God, take 18 na. Nag-sunset na. Nag-dinner break na. Ganun. Di pa. Parang sa isla ba to? Ha? Ha? Recently lang ba to? No, matagal na. Sobrang matagal na. Pero how do you handle actors with attitude? Ako, prinsipyo ko dyan, lahat naman na ng tao sa set may attitude. Hindi mo maalis yun. Lahat yan artist eh. So, given yan. Kahit DOP mo minsan may attitude. Diba? PA mo nga minsan may attitude eh. Diba? So, you have to give them that. Ang sa akin lang ay, as long as hindi maapektuhan yung final outcome. Yun. And then at the same time, sa mga artista naman, may kanya-kanyang attitude naman. Pero ang maganda naman kasi doon is napag-uusapan. Saka, wala pa naman ako. Grateful naman ako na wala pa akong artista na naka-work na parang wawakatan ko or yung artista yung mag-walk out. Nakapang-nataraya. Meron, no. Meron. Taray ka ba sa set? Oo, taray ako sa set. Mataray ako sa set kapag take 3 na, hindi mo pa na ako sa take 1. Kasi may time eh. Nung pre-pandemic, we have 24 hours to shoot. Alam yan ni Jonel, inaabot. Di ba? Alam niyo yan guys, na nag-start ka ng alas 6 ng umaga, bukas mo na tapos mo alas 4, alas 5. Pag minalas-malas ka, baka alas 12 ng tanghali, nag-shoot ka pa. Di ba? Ngayon, dahil may 16 hours of work ka na lang, mas limited yung time. Mas limited ang number of takes. Mas limited ang number of shots that you need to, ang sequences na kailangan mo rin makunan. So, you have to be precise. Ang pinaka-ayoko is darating yung artista on set na ang pakiramdam nila ay workshop ang set. Hindi prepared. Hindi kabisado ang lines, hindi alam. Wala kang bit-bit, hindi mo alam kung sino character mo, or at least wala kang idea kung saan mo dadalhin yung character mo. Okay pa nga sa akin na parang naguguluhan ka kasi pwede ko linawin sa'yo. Kasi yung tatanong mo, Direk, sino ba si ganito? Uy, wait lang. Nabasa mo na yung buong script pero hindi mo alam. Or dito, doon ko pala makikita nagbe-memorize ng lines. Yun. Marami Doon, bang yeah. Sino ba yan? Yun. Recently? Ngayon wala naman. In fairness naman, wala pa naman ulit. Pero before, yes, meron mga gano'n. Hindi ko, memorize niya ba yung lines? Bakit din parang dito pala nagre-memorize? Hintayin daw namin. Yung memorize siya. Nag-request siya na hintayin niya siya, gano'n. Hindi naman. So, hinihintay mo talaga kasi ilang takes na yun. Ang hindi ba naman yun? Matagal na siya sa industry. Secret. Parang may idea ka. Yun. Pero Direk, bakit puro horror yung madalas mong gawing proyekto? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko naman pinanghalap ang horror director. Kasi hindi mo talaga yung choice. Hindi ko pinanghalap ang horror director. Kasi Hindi, wala. Parang yun kasi na-label sa'yo eh. Di ba? Sunod-sunod kasi. Parang simula ng Clarita ba? Oo. Start ng Clarita eh, parang Clarita, noong 2019. Pero, ayun kayo guys, I'm sure na most of my cinema live films, actually ngayon nga, no, kapag iniisip ko, as early as Toos, may horror na pala ang Toos. Akala ko Kay na ng Barbie Toos din yun, di ba? literary, Kay Barbie din. fantasy, literary. Hindi ko siya tinitig ng horror ha. Hindi ko siya tinitig ng horror. Nung sinushoot ko yun, sabi ko, fantasy to, magic realism. Hindi ko siya nakikita sa horror. Kahit meron akong kapre doon. yun, parang pakaramdam ko yung kapre doon ay magical realism. Ganun. Pero, hindi ko nililimit sa sarili ko sa horror. Kasi, for example naman, Goodbye Girl, Yes, limited series, Taiwan. that's romance. Wish You Were the One is romance. Tag dito, itong Bad Genius, dito, ano to, heist to, Pero mas drama. masasabi mo na mas na-explore mo yung artistic side mo sa horror. Yes. Pero masasabi ko din ang pinakamahirap na gawin ay horror. Mas na siya. Oh.
ang relax nung time na kinukunan ko ang Wish You Were the One. Sabi ko, pwede palang ganito, no? Tsaka, Ganun. chill. ang daming pupuri doon. Saka tag dito nung kinukunan ko yung scene. Yung tipong may mga time na hindi ko siya iniisip na parang, oh my God, anong susunod ko? Yun. Kasi, as long as na tama lahat ng, kumbaga lahat ng ingredients na meron dapat ng isang romance, mag-work eh. More on emotion kasi yung babantayan mo eh. Yung processing ng artista eh. Ang horror kasi babantayan ko na yung processing ng artista. Babantayan ko na yung emotion. Babantayan ko na yung jump scare. Tapos yung jump scare pa, kailangan at least, kung hindi man, at the very least, you have to present something new. Kahit isa o dalawa doon sa buong pelikula. So, yun yung challenging sa kanya. Parang dami mong binabantayan. Tapos may meter pa. May meter kasi ang horror eh. Ayan. May counting yan eh. Yung may number of shots, Ganun. may number of seconds na gano'n dapat kahaba yung clip. Kung hindi, kukulangan ka. Hindi mo may edit well. May formula pa rin. May Parang formula. may Yun yung tamang term doon, may formula. And yung ibang genre, wala siyang formula eh. I mean, may formula, yes, pero hindi siya tulad ng horror na tatlo kagad yung kailangan mong bantayan. Emotion, the processing, the horror. Ang drama, wala namang, di ba, emotion and processing. Romance, emotion and processing. Kikiligin ba ako dyan sa eksena o hindi? So, ibang-iba siya. Yun. But how do you feel when people are calling you the Master Oro? From Mix Bus yun, specifically. Hindi naman sa mga trailer minsan sinasabi, from the Master of Horror. Of course, nakaka-flatter, pero syempre, tag dito si Direk Chito yan eh, yun ang una eh. So, tag dito, oo, yun eh. Pero, sobrang nakaka-flatter naman at the same time na parang, kasi konti na lang naman ang horror director ngayon. Parang ilan na lang ba kami? Ako, hindi ko alam kung sino pa May magawa kayo. Gerald Caro. Ano? Period historical si Direk Gerald eh. Pero yun, going to the mas konti na lang kami na ngayon na so hindi siya tulad ng ibang genre na ang dami. So grateful din na alam mo yun na ikaw yung laging nasa top of their mind kapag may gagawin kang ganito ng horror. But again, hindi ko naman nakikita na yun lang yung kaya kong gawin. Shake Rat na pala si Gerald. Twice yan. Ayun, si Direk Yung last Gerald. shit. Oh. Mukbang. Isa pa. Yes, meron pa. Oh. Direk Yam. Yam Larana, si Mikael. Yam na lana. So, Yung kapatid ni Mikael. Oh, yun. si Nicolas? Nicolas. Yes. Meron naman siya ngayon. Si Ray kasi action eh. Oo. Tama ba ako? Si Ray ay Si mas Ray. action. Oh. So yun. Speaking of tag, ang tag na lang yun sa yung in-demand director daw na reaction mo. Ako, of course, tag dito nakakatuwa kasi sunod-sunod yung mga projects. Sabay-sabay pa nga. Oo, sabay-sabay pa nga. Hindi na mawawalan. And sana gano'n, magstay na gano'n. Kasi ayoko nababakante. Ayoko nababakante kasi una, hindi na sanay yung katawan ko. So nabobore ako sa bahay pag wala akong gagawin or wala akong yung gagawin. Siyempre no, pambayad din ng bills yan no. Ayaw ka ba? Magloloko ang pabatay sa ganung aspeto, di ba? Parang yun. Saka nakakatuwa na parang sunod-sunod na I mean, ang dami nagtitiwala sa studios na uy, gawa tayo ng ganito.